pagmamahal, sa laki ng pagmamahal niya sa pamilya niya, binibigyan niya ng mga bagay. At may isa pang punto kung bakit sinasabi na nagdestino ng bodyguard si Richard kay Sarah nung lumutang na yung kwento tungkol sa third party. Bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin ay ni-reveal ang third party sa pagitan ng mag-asawang Richard Gutierrez at Sara Labati. Labis ikinagulat ng netizens ang bagong pasabog ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin kasama ang dalawang sidekick nito na sina Wendell Alvarez at Romel Chica sa latest episode ng programa ni Nanay Christy na Showbiz Now na uploaded sa kanilang YouTube channel nitong Linggo alas 4 ng hapon. Ito'y ukol sa revelasyon sa hiwalayan ng mag-asawang Richard Gutierrez at Sara Labati. Yan, tuloy-tuloy po tayo mga kachika, of course. Tuloy-tuloy ang maiinit nating pagkukwentuhan. Yung pong paghiwalay ni Sara Labati at Richard Gutierrez. Pagpapatuloy nga ng bitiranang kolonista na si Nanay Christy Fermin nitong nagdaang Pasko at New Year ay may ipinanganak na panibagong chismis na di umano magpa-DNA test ang kampo ni na Richard Gutierrez, ngunit nilinaw ng bitiranang kolumnista na wala daw itong katotohanan. Base sa kwento ni Nanay Christy Fermin na nagdestino di umano ng bodyguard ang aktor na si Richard Gutierrez dahil sa umugong at lumutang na balita na may third party sa pagitan ng kanyang asawa, na ayon nga sa bungad na kwento na ibinahagi ni Nanay Christy sa SNN, yun pong paghiwalay ng mag-asawa na kahit hindi sila nagsasalita pareho, pero totoo na hiwalay na sina Richard Gutierrez at Sara Labati sa matagal ng panahon dahil partido sa partido ang bumubuga ng kwento. Kahit hindi po sila nagsasalitang pareho, alam na po natin ang detalye. Totoong hiwalay na sila ng matagal na panahon. Kahit hindi nagsasalita si Sarah at ito din namang si Richard, of course, na napaka-gentleman. Alam na natin ang punto, di ba? Correct. Dahil partido sa partido ang bumubuga ng mga kwento. Kaya nakukonfirma natin ang at lahat. nito pong nakaraang bakasyon ng Pasko't Bagong Taon, ang dami na naman pong ipinanganak na issue sa pagitan ng dalawa. Unang-una, ang sabi magrereklamo daw ang mga Gutierrez at magpapa-DNA test si Richard para sa kanilang mga anak ni Sarah. May mga ganyan na. Pinagpistahan yan, di ba? Naku, never po pala na in-entertain ng pamilya Gutierrez ang ganyang ideya. Wala pong magpapa-DNA. Hindi kailanman pinagdudahan ni Richard ang kanyang asawa sa pagkakaroon ng kanilang dalawang anak. Sobra naman na kasi yun. Parang napaka-ano na yun. Napaka-miserabing pinagsamahan nila mag-asawa yun. Kaya lang, hindi natin masisisi ang mga kababayan natin. Hinahanap kasi nila ang itsura ni Richard at saka ni Sarah dun sa dalawang anak. Pero alam mo, sa pananaw ng magulang, walang hindi magandang anak. Correct. Kahit ano pa ang itsura ng anak, kay kamukha ng tatay, kay kamukha ng nanay, ang anak ay anak. Pinakamaganda sa paningin ng magulang. Di ba? At saka hindi naman, hindi naman husgahan ng porkit hindi mo kamukha, hindi mo anak. Hindi barometro. Hindi barometro yung gano'n. Hindi, at saka mayroon naman mga anak na, baka kamukha ng lolo, kamukha ng lola. Pwede, nasa genes, di ba? Pero, meron din naman kasi talaga na mga mag-asawa na hindi nila kamukha ang kanilang mga anak. Marami. Diba? Ang dami. Tiyempon-tiyempo nga yung mga tulad ni Ding Dong Dantes, ni Marian Rivera. Ang gwapo at ang ganda ng anak, di ba? At marami pa pong iba na hindi na namin babanggitin pa dahil mapapahaba tayo. Dugtong pa ni Nanay Christy Fermin ukol sa ibinato ng pamilya ni Sara Labati na siluso di umano ang aktor na si Richard Gutierrez. Ngunit sa nakalap na balita ni Nanay Christy Fermin ay kabaliktaran ang lumabas na balita dahil si Sara Labati pa di umano ang silusa at nananakit pa kay Richard Gutierrez. Para sa buong kwento, narito ating pakinggan ang video. Isa pang issue, ang sabi ni Aling Esther, paano daw makakalusot yung mga DNA na yan, baka mapahiya sila dahil si Richard daw laging may bodyguard para kay Sara Labati. Yan ang sinabi niya, di ba? Baka mapahiya sila, sabi pa, di ba? Grabe naman yan, yung bodyguard na minsan lang ginawa dahil sa teleserye at kasama yung mga anak. Di ba? Kaya nagkaroon ng bodyguard. At saka lumalabas siya na napakaseloso na merong bodyguard yung anak
anak ko at ang kanyang mga anak, parang ganon. Hindi po seloso si Richard. Wala pong katotohanan yon. Ang lumalabas pa nga po sa mga kwento ngayon ay si Sarah ang selosa. Kaya sinasaktan niya si Richard kapag meron siyang pinagseselosan. Ay, mga ganyang kwento. Diba? Yun ang lumutang. Correct. At ito naman po ay ayon sa aming source. Kaya lamang naman po nag-assign ng bodyguard si Richard sa kanyang mag-iina ay dahil napakalayo po ng kanyang shooting at taping. Ayun na. Nasa malayong probinsya. Seguridad po ng kanyang mag-iina ang tinitingnan ni Richard at hindi yung pagiging seloso. Tama. Yun naman yun, di ba? Tsaka dapat ka maging thankful ka kasi mo bigyan ka ng bodyguard. Aba, Ay, oo. gastos pa yan. Totoo. Di totoo. ba? Pero dahil sa pagmamahal, sa laki ng pagmamahal niya sa pamilya niya, binibigyan niya ng mga bagay. At may isa pang punto kung bakit sinasabi na nagdestino ng bodyguard si Richard kay Sarah nung lumutang na yung kwento tungkol sa third party. Ay, May third party sa panig ni Sarah. Yun ang lumutang. At ang third party ay hindi naman kauri ni Richard, kundi kauri ni Sarah. ayan. Diba? Yan ang mga kwento. Yan yun eh. Oo. Kaya hindi po natin maililigaw ang mga kwento. Meron pong sources na nagsasabi na tibo ang karelasyon nitong si Sarah Labati. Yun ang sabi. Oo, na Diba? kailangan po nating patunayan at kailangan din nilang pabulaanan. Correct. Tama. Yun. Totoo. At nung nasa Japan, ang pamilya Gutierrez, inabutan sila ng lindol. Ay, Di ba? oo. Mabuti na lang kamo, malayo sila mismo sa center. Oo, ng sa sentro. Ishikawa. Correct. Kahit po napakalayo nito at daang kilometro ang layo, naramdaman pa rin po sa Tokyo yung pagyanig. Meron. At napaka-relax lang ng pamilya. Si Rufa lang. Si Rufa naman, natural lang naman sa kanya. Talaga, oh my God. Ay, oo. Oh my God. Oh, we're shaking. Oh my God. Oh my God. Yun si Rufa yun. Pag hindi nagganon, hindi si Rufa yung nandun. Ay, naku. Diba? Doon naman natin nakilala si Rupa. Oo. At bilang ama ng kanilang mga anak ni Sarah, naging abala of course itong si Richard sa pamimili ng mga laruan para sa kanyang mga anak. Yun naman ang nakakatawa. Oo, yung barometer ng pagiging tatay at responsabling ama Yes. na hindi pinababayaan ng kanyang mag-iina kahit hiwalay na sila. Ang sarap mapakinggan. Ay, oo, diba? naman. At saka sabi naman nila, co-parenting. Co-parenting, ang balita nga 5 araw kay Richard, 5 araw kay Sarah. Ayun. At saka yung pagtatalaga ni Richard na pati driver, dati niyang driver na matagal na panahon na nandun sa mag-iina niya, hindi ba naman napakasapat ng pruweba yun na Oo. ganon siya ka-responsable, di ba? Para lang makasigurado siya na safe yung mga anak niya kung saan man pupunta kasi siya na mismo yung magdadrive dahil kilala ni Richard mismo yung driver ng Oo. motorcycle. Kaya wag po nating paniniwalaan yung issue ng DNA. Hindi po nila yun na in-entertain. Wala po yun. At minahal po nila ang dalawang bata. Meron o walang DNA, tanggap na tanggap ng pamilya Gutierrez. At meron pang isang issue, di ba nag-post si Sarah Labati ng kanilang retratong mag-iina? Oo. Di ba ang balita ay nag-like? Nag-like daw si Tita Annabel. Oo. Ano yun? Napindot lang kaya ni Tita Annabel yun? Oo nga, kasi dinideny ni Tita Annabel na bakit naman ako maglalike? Oo, at saka sa akin opinion ko, pinakahuling taong inaasahan ko na magla-like si Tita Annabel. Yun na nga, pero Diba? nakita Oo, na nakalike nag-like talaga siya. siya. Oo, Pero hindi naman, sa sinabi niya naman, hindi naman siya, siguro hindi na malayan ni Tita Annabel habang nagbabrowse siya, napindot niya. At saka alam mo ba na si Tita Annabel ay hindi gaanong marunong sa social Yun na. media. Yun, oo. Aminado naman siya. Pati yung pagte-text niya, dinidictate niya sa PA niya. sa PA niya. Di ba? Baka Lalo yung na yung mga rekotitos po ng social media, walang alam si Tita Yun Annabel. Baka naman yung PA ang nag-like nung baka siguro nung makita ng picture ni Sarah. Natuwa. Bigla niya napindot yung like. Pero hindi nila kasama ang PA ni Tita Annabel sa Okay. Japan. Yun na nga. Yun na. Di ba? Kaya nga, nung una maraming natuwa. Oo. Naku, baka ito na yung simula. Magkakabali Baka- kayo. Oo, sabi daw. Pero alam mo, nung mabasa ko yon, Oo. hindi ako naniwala agad. Kasi alam ko, hindi talaga gagawin ni Tita Annabel dahil siyang unang-unang dumedepensa para sa kanyang anak na si Richard. Totoo. Yun yon. Kung paano nangyari yun ang ating alamin. Tama. Kailangan talaga magkaroon ng masusing investigasyon. Kung paano ni like ni Tita Annabel o baka ibang Annabel naman yon. Yun eh. Talagang yun talaga na yung pangalan niya talaga. Annabel G. Lalabas kasi yung pangalan mo talaga doon, hindi mo pwede i-deny yun eh. Oo. May pumindot sa madaling Malamang. salita.
Alam mo naman. Pero baka, sabing Tita Annabel, hindi niya daw siya. ginawa. Baka accidentaling napindot. Tapos, Tama. Tama. Maaari. Hindi niya na maibalik. At kung sakali man na nilike niya, ang ibig sabihin lang doon, namimiss niya ang kanyang mga apo. Hindi si tama. Sarah. Totoo. Sorry, Tama. ilalabas po namin sa usapin na ito si Sarah dahil ayaw ni Tita Annabel talaga sa mga nagaganap ngayon. Maaaring yung dalawang apo niya, ang miss na miss niya dahil hindi nga sila kompleto sa Japan. Correct. At saka Oo, di ba lagi niyang sinabi, -1. Di ba sinabi niya? Diba? Oo. Yung dalawang apo, -1. Oo. At saka, eto, tuloy-tuloy na po sigurado ito yung annulment. Ay, naku. Tuloy-tuloy na ito. At marami pa pong lalabas pa ng mga kwentong nakawiwindang habang ipinoproseso ang annulment. Correct. Yun, di ba naman? Tama. Ay, naku, mukhang walang magagawa ang mga outside forces dito sa hiwalayang ito. Correct. Matutuloy na sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasalan. Nakakalungkot. Mm-mm.